Kung ang isang barkada o kaibigan mo ay naglalayo sa iyo mula sa ating Panginoon, isang paalala, layuan mo ito. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 to 34, sabi po dito sa banal na aklat, "Do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning. For there are some who are ignorant of God. I say this to your shame." I just want to share this verse because many people, mga sangkay, ay namimislead at hindi po nila namamalaya na napapalayo na po sila mula po kay Jesus Christ. Hindi po masama ang pakikipagkaibigan. Okay? Para lamang po mas malinaw sa lahat. Hindi po masama. Subalit, ang masama po, mga sangkay, kung ang tropa mo, kung ang kaibigan mo ay naglalayo na po kay Kristo at magpapahamak po sa kaluluwa mo, aba, kailangan mo nang tapusin yan at layuan. Bakit? Ayon po sa Biblia, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kasi sabi pa nga, kung sino ang sinasamahan mo, yun ang nagiging ikaw. Halimbawa, yung kasama mo, magnanakaw. Darating at darating din ang time na magnanakaw ka rin. Halimbawa, kung ang kasama mo hindi naglilingkod sa Panginoon, panay bisyo, ngayon, magiging katulad ka rin sa kanila. Ito po ay paalala ngayon sa panahon natin dahil nga po maraming mga Kristiyano ang nababackslide o nawawala sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil po sa mali ang kanilang sinasamahan. Mag-uumpisa lamang po yan sa saglit na kasama, hanggang sa lagi-lagi na pong kasama, hanggang sa magiging bad influence na po. Alam po natin na malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Very obvious naman yung nangyayari sa ating mundo ngayon na ang dami na pong nagaganap na kaguluhan, may climate change, digmaan, at marami pa pong iba. Very obvious na darating na po talaga ang ating Panginoon. That is why the Word of God is reminding us na hanggat maaari, huwag mong hayaan na mapahamak ang iyong pananampalataya. Dahil darating at darating ang time talaga na huhusgahan tayo ng ating Panginoon. Hindi po talaga masama makipagkaibigan. Pero siguraduhin mo na yung tropa mo, yung kaibigan mo, ay hindi ipapahamak yung kaluluwa mo. Ako man din, mga sangkay, may mga kaibigan din po ako. Iba-iba. May mga Kristiyano, mayroon hindi. Ngunit ang maganda lamang po dito, mga sangkay, nakikita ko po na hindi nila pinapahamak ang kung anong mayroon po ako. Especially, my relationship with our God. Kaya isa po itong paalala, lalong-lalo na po sa maraming mga Kristiyano na nai-involve sa maraming makamundong gawain. At isa po sa nabibiktima dito, mga sangkay, yung mga kabataan. Kaya't uulitin ko ang isang paalala. Kung ang kaibigan mo, tropa mo, barkada mo, inilalayo ka na sa ating Panginoon na dahilan kung bakit hindi ka na nakakapagsimba, wala ka ng prayer life, hindi ka na nakaka-attend ng mga Bible studies, kung ang kaibigan mo na yan o barkada mo, tropa mo, inilalayo ka na sa ating Panginoon, layuan mo na yan kesa mapahamak ang iyong kaluluwa at dalhin ka sa dagat-dagatang apoy